Maayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Medyo Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Gipapuy-an na ang mga bunkhouses sa Leyte. Mutigom ang United Nations og dili mominos sa $800 million aron makabarog pagbalik ang Kabisayan. Gihingusgan sa kapulisan ang paghukod sa mga mipatay kang labangan Zamboanga del Sur Mayor Ukol Talumpa. Og pipila ka adlaw sa dili pa ang Pasko, miauhag si Pope Francis nga tabangan ang mga kabos. Gipanguluhan ni Presidente Aquino ang paghatag sa mga Certificate of Occupancy alang sa mga bunkhouses ngadto sa dulan 50 ka pamilya sa Palo, Leyte. Mitukod ang Department of Public Works and Highways og 19 ka bunkhouses alang sa 500 ka pamilya sa Barangay Baras, San Fernando ug Kandahog sa Palo. Dulaan 230 ka bunkhouses ang itukod sa 20 ka mga lugar sa Eastern Visayas alang sa 4,000 ka mga pamilya. Misaad si DPWH Secretary Rogelio Singson nga tapuson ang pagtukod sa mga bunkhouses sa dili pa ang Pasko. Sobre 800,000 pesos ang kantidad sa usa ka bunkhouse, gipasalig sa kagamhanan nga bisag temporaryo lang ang bunkhouses, komportable ang pagpuyo sa mga pamilya sa mga bunkhouse. Ato sa pagbisita ni United Nations Secretary General Ban Ki-moon sa Tacloban City, mipasalig siya nga tabangan gihapon ang mga biktima sa bagyong Yolanda. Gani misaad si Ban Ki-moon nga mutigom ang UN og dili mo minus $800 million aron makabarog pagbalik ang Kabisayan. Si Luigi Flores sa report. Atol sa pagbisita ni United Nations Secretary General Ban Ki-moon sa Tacloban niadtong Sabado, mipasalig siya ngadto sa mga nabagyuhan nga tabangan gihapon sila sa UN. Unang gibisita ni Ban ang Mandurip Elementary School. Dinhi gidaygunan siya sa mga bata. Tulo ka tinun-an gikan ning maong eskwelahan ang patay. 7 sab sa kinatibuk ang siyam ka classroom ang nangaguba. Nagpabilin sulod sa 10 hangtod 15 minutos ang Pangulo sa UN sa wala pa siya mobisita sa Barangay 75, usa sa labing nagrabihan sa bagyo. Bugat alang ni Ban ang sitwasyon sa Tacloban. I have seen immense loss of life and total destruction. It's beyond description. How can I describe the feeling which I have after having seen the tragedies and suffering you are experiencing. I'm sorry, deeply sorry, for all what had caused you, the loss of life of your dear family members, many injured people, complete the destruction of your society. Mipasalig si Ban si Pangulo sa UN iyang tigumon ang international community aron tabangan pagbarog pagbalik ang Kabisayan. We are now trying to mobilize at least $800 million over 12 months. Gawas sa long-term nga hinabang muhatag sabang UN og tubig, pagkaon ug balay. Matud sa UN sila ang usa sa labing unang miresponde human gihapak ang Kabisayan sa bagyong Yolanda. Apan nabalaka gihapon si Ban sa giingong nagkagrabe nga epekto sa climate change. Climate change has been caused by human beings. Then the solution must be found by human beings. We may not prevent this storm, but at least we can reduce and minimize the loss of life, the damages of our properties, valuable properties. Bisan ni Ana, gikalipay ni Ban ang kalig-on sa Pilipino taliwala sa krisis. Having seen around this community, Tacloban, I was of course very much saddened. But at the same time, I was very much impressed by the resilience of your people. I have only seen
The people are returning back to your normal life. The businesses are coming back, and people are working hard. Mato ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez moral booster ang pagbisita ni Ban sa Tacloban. Luigi Flores, Solar News. Mihangyo si UN Secretary General Ban Ki-moon ngadto sa international community nga dalion ang pagtabang sa mga dapit nga nabagyuhan. Pagkakaron, 32% lang sa mga lugar sa Kabisayan ang dunay funding. Nakigtagbo si Ban sa mga ambassador nga nagbase sa nasod aron i-coordinate ang mga plano aron tigumon ang nahabiling 68% sa pondo. Mato ni Ban tumong sa UN nga makahatag og life support, pagkaon, tubig ug balay ngadto sa mga nabagyuhan ug sa pagpabalik sa agricultural operation sa dili pa matapos ang tuig o kaha sa pagsugod sa 2014. I urge all donors to add to their already generous response so that we can help communities to build back better. I'm appealing to international community to speed up and scale up their support. Filipino government needs to help those people to mitigate and adapt to this tragedy. Our aim is to ensure that at least 72,000 hectares can be planted so the vital upcoming 2014 harvest is not lost. In the longer term, the United Nations will continue to work with the government on its development priorities. Tumong sa United Nations sa pagkabuot sa climate agreement alang sa pag-stabilize sa greenhouse gas concentration sa 2015 ato sa Climate Change Solution Summit sa Setyembre sunod tuig. Mato ni UN Secretary General Ban Ki-moon, gila niya ang kadaot sa bagyong Yolanda ato sa Climate Change Conference sa Warsaw ni adtong Nobyembre. Gamiton ang resulta sa pagsusi ni Ban Ki-moon sa Tacloban alang sa Environmental Summit sunod tuig. Gibutyag sa Malacañang nga nakaumol na ang pipila kadapit sa Leyte ug paagi sa pagsanta sa epekto sa mga katalagman. Mato ni Presidential Communications Operations Office Secretary Sunny Coloma, nakaumol nag mga sistema ang pipila ka mga lugar sa Leyte sama sa Ormoc ug Ginsaugon sa St. Bernard, Southern Leyte. Kini human migawas ang resulta sa survey sa Eastern Visayas State University sa Tacloban City nga nagkanayon nga disaster capital sa nasod ang Leyte. Gipakita sa survey nga disaster-prone ang Tacloban City ug ang ubang bahin sa Leyte. Ang survey gihimo sa wala pa ang linog ni atong Oktubre ug ang bagyo ni adtong Nobyembre. Dugang ni Coloma, misaad na sab ang Estados Unidos ug technical assistance aron mapadali ang recovery effort sa mga naigo sa bagyo. Misa ka na nga to sa 6,109 ang patay tungod sa bagyong Yolanda. Matod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kapin 27,000 ang samdan, samtang kapin sa 1,770 ang pabiling missing. Kapin 16 million katao ang apektado, samtang 36.6 billion pesos ang danyos ngadto sa infrastructure ug agriculture. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano ng hatag og Christmas cards ang kapulisan sa Baguio City. Ang detalye sa among pagbalik. Gihingusga na sa mga otoridad ang paggukod sa mga mipatay ni Labangan Zamboanga del Sur Mayor Ukol Talumpa ug laing tulo ka tawo. Matod ni PCOO Secretary Sunny Coloma, nakuha na sa kapulisan ang mga ngalan sa mga suspect ug ilan na sab gipagawas ang mga artist sketch sa mga suspect. Patay sila si Talumpa, iyang asawa ug ang iyang pag-umangkon, lakip na ang usa ka masuso human sila gipusil sa NAIA Terminal 3 ni adtong Biyernes. Gihugta na sab ang seguridad sa mga pantalan, airport ug ubang mga dapit diin magtapok ang mga tao alang sa Pasko. Gilubong na ni atong Sabado ang lawas ni Mayor Ukol Talumpa sa Labangan Zamboanga del Sur. Samtang laing pagpamusil ngadto sa balay sa kanhing mayor sa Labangan, gitutukan karon sa kapulisan ug kasundaluhan sa rehiyon. Si Jong John sa detalye. Jong? Mencho, pinagi sa Muslim rights, gilubong niya itong Sabado ang lawas ni Labangan Mayor Ukol Talumpa sa Barangay Lower Sangan sa Labangan. Si Talumpa gipusilog na matay niya itong Biyernes sa Udto
sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Lakip sa mga namatay, ang asawa ni Talumpa nga si Lea, pag-umangkon nga si Salipudin. Patay sab ang 18 kabulan nga masuso nga si Philip Yustesta. Libuan ka mga paryente sa mga Talumpa ang mitambong sa lubong. Lakip na ang supporters o political leaders sa pagpangulo o gipanguluhan ni Zamboanga del Sur Governor Antonio Cirilles. Minjo human sa pagpumusil kang Mayor Talumpa, ipusil sab ang balay ni kanhi Mayor Labangan Wilson Nandang niadtong Biyernes sa gabi. Busa nakamugna kini og tensyon ngadto sa mga residente sa Labangan. Matud pa ni Zamboanga del Sur Police Provincial Office Provincial Director Superintendent o Senior Superintendent Sopronio Icaldre, gilayon gi-dispatch ang Police Public Safety Battalion aron mohimo og investigasyon. Hinoon gisiguro sa kapulisan o kasundaluhan sa 53rd Infantry Battalion sa Zamboanga del Sur nga under control na ang sitwasyon. Mencho? Okay, daghang salamat, Jong John, reporting gikan Pagadian City. Mihatag ang kapulisan sa Baguio City og Christmas cards ngadto sa publiko. Ang ilang mensahe, mga importanteng pahinumdom og mga contact number sa mga otoridad ana sa kaluwasan sa katawhan karong Pasko og bag-ong tuig. Mipakatap og Christmas cards ang Baguio City Police Office ngadto sa mga bus terminals, parks ug malls sa syudad aron pahinumduman ang katawhan nga magbinantayon karong kasaulugan sa Pasko ug bag-ong tuig. Giawhag sab sa kapulisan nga i-report gilayon sa kapulisan kung dunay kagubot sa lugar. Matod ni BCPO Director Senior Superintendent Jesus Cambay Jr., mihimo na ang kapulisan og surprise inspections ngadto sa mga bus terminals ug parks ni adtong weekend. Mupakatapsab og dugang 35 ka pulis ngadto sa mga tourist spots sa syudad alang sa seguridad sa mga turista ug mga residente sa duha ka semanang holiday celebration. Mutukod sab og 15 ka mga tourist assistance booths ngadto sa mga bus terminals, parks ug malls aron mohatag og assistance sa katawhan. Mipahimangno sab ang kapulisan ngadto sa publiko nga siguruhon nga nakalak ang ilang balay una mohawa. Sigo ni Cambay, pahugtan sa kapulisan ang seguridad karong panahona tungod kay gibana-banang katunga sa milyon ka tawo ang mudagsang sa syudad karong Pasko ug bag-ong tuig. Festive mood natin and naging pabaya tayo as well as ito po ay tinitik advantage din ng mga magnanakaw, mga kriminal. Meron na po tayong security plan sa lahat ng main 17 tourist spots dito sa Baguio and ito po ay minaman ng ating mga respective station commanders having an area sa mga lugar na yun as well as augmentation from yung ating SWAT and mobile patrol unit and being supervised ng ating tourist protection. Aniyan na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, mihangyo si UN Secretary General Ban Ki-moon nga himuong paspas ang paghatag og hinabang alang sa mga naapektuhan sa bagyong Yolanda. Sa Sunstar Superbalita, usa ang patay tungod sa pag-unay sa duha ka sikyo sa Talisay City, Cebu. Og sa Cebu Daily News, headline sab ang hangyo ni UN Secretary Ban Ki-moon nga dili kalimtan ang mga biktima sa bagyong Yolanda. Gibutang naubos sa full alert status ang kapulisan sa Central Visayas alang sa Pasko ug bag-ong tuig. Magsugod na sab karong adlaw ang subsub nga pagpatrolya sa kapulisan sa mga bus ug airport terminal sa Sugbo nunot sa pagbiyahe sa mga pasahero alang sa Christmas break. Dugang detalye pinaagi ni Twini Malinaw. Twini? Yes, Nanchu, sa pagbaha sa mga pasahero alang sa Pasko, mas mahugdan pa ang pagpatrolya sa airport ug sa bus terminal sa Subo nunot sa full alert status sa kapulisan sa Central Visayas. Matod ni Police Aviation Security Office Chief Senior Superintendent Constantino Barot, kinahanglan ang mas gipalig-on nga police visibility aron mapakgang ang mga badlungon sulod sa mga terminals aron usab malikayan ang mga krimen sama sa nitabo sa NAIA Terminal 3 nga mikalas tulo ka kinabuhi. Mipasalig si Cebu North Bus Terminal General Manager Zosimo Humawas Jr. nga dunay igong mga bus nga makabiyahe sa kalungsuran sa Sugbo. Sa South Bus Terminal, idungangan na sab ang mga pulis aron mahapsay ang mga pasahero samtang mihangyog pagsabot ang kadagkuan sa South Bus Terminal tungod sa posibleng kalangan sa biyahe sa bus nunot sa kadaghan sa mobiyahe.
Tukuran na sab ang mga help desk sa Land Transportation Office sa Central Visayas sa mga terminals samtang ipakatap na sab ang mga enforcers sa mga highway aron masiguro nga why overloading. Mutukod sab ang Cebu City Police Office og 11 ka action centers sa mga parking lot sa mga mall o sa mga simbahan aron himuong outpost. Ipakatap na sab sa PRO 7 ang dugang personnel gikan sa Regional Public Safety Battalion isip Augmentation Force sa Metro Cebu. Menchu. Daghang salamat, Winnie Malinaw reporting gikan Cebu City. Sa among pagbalik, nanguliktag regalo ang mga Russian nga naka-Santa Claus costume alang sa mga cancer patients. Ang detalye sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Atong sayro ng front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, may pahimangno si Davao City Mayor Rodrigo Duterte ngadto sa mga rice traders nga hunungon na ang smuggling. Sa Bandera Mindanao, headline sa banghangyo ni UN Secretary General Ban Ki-moon alang sa dugang hinabang sa mga biktima sa bagyo. Sa Mindanao Daily Northern Mindanao, gilusad ang 11 Panlimbatuhan Festival sa Valencia City, Bukidnon. Sa Mindanao Daily Western Mindanao, gihingusgan sa Zamboanga City Police ang ilang kampanya batok sa mga hubog nga driver. Sa Mindanao Daily Caraga, gibasura sa korte ang kasong perjury nga gisangat ni Surigao del Norte Representative Francisco Matugas batok sa usa ka anti-corruption group. Ug sa Mindanao Daily Davao, may protesta ang Davao Media batok sa kamatayon sa mga magsisibya nga si Tata Butalid. Mibisita kagahapon si Presidente Aquino ngadto sa mga naigo sa bagyong Pablo ni atong miaging tuig sa Davao Region ug sa mga pamilyang apektado sa kagubot sa Zamboanga ni atong Setyembre. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Menchu, gibisita ni Presidente Aquino ang mga pamilya sa lungsod sa Laak, Compostela Valley nga naigo sa bagyong Pablo ni atong miaging tuig. Unang gibisita ni Aquino ang Barangay Kidawa, diin mihimo siya og inspeksyon sa mga balay nga gipaabot nga itugyan na ngadto sa mga pamilya gikan sa Department of Social Welfare and Development. Gitukod sa DSWD ang kinatibukang 115 ka mga balay alang sa mga nabagyohang pamilya nga sagad sakop sa Dibabawon Tribe. Sa iyang speech, may pasalig si Aquino nga giatiman sab sa gobyerno ang mga lagyong mga dapit sama sa Barangay Kidawa. Gawa sa housing, nagkinahanglan sad ang Barangay Kidawa og irrigation alang sa ilang mga basakan. Pagkakaroon, 10% lang sa kinatibuk ang yuta ang dunay irrigation. Buot sab sa mga Tagalaak nga masugaan ang tanang 50 ka barangay sa lungsod. Mihimo sab og inspeksyon si Aquino sa sobra 1,200 ka core shelter units nga andam na itugyan ngadto sa mga Typhoon Pablo beneficiaries gikan sa Baganga, Boston ug Katiil sa Davao Oriental ug mga lungsod sa Compostela, New Bataan, Moncayo, Monte Vista ug Laak sa Compostela Valley. Human sa Compostela Valley, may diretso si Presidente Aquino sa Zamboanga aron mobisita sa mga apektadong pamilya sa kagubot tali government forces ug mga miyembro sa Moro National Liberation Front ni atong Setyembre. Bisaad si Aquino nga mohatag og 3.5 billion pesos ang kagamhanan alang sa reconstruction o rehabilitation sa Zamboanga. May bisita sab si Aquino sa Joaquin Enriquez Memorial Stadium nga labing dako nga evacuation center sa syudad aron mohimo og inspeksyon sa mga bank houses nga gitukod alang sa mga apektadong pamilya. Menchu. Daghang salamat, Ben Tesorna reporting gikan Davao City. Giila isip usa sa the outstanding young man kung toyem alang sa tuig 2013 si kanhi Sarangani Governor Miguel Rene Dominguez. Gihatag kang Dominguez ang Award for Government and Public Service. Si Presidente Aquino mao'y mihatag sa award ngadto kang Dominguez ug sa laing 8 ka outstanding young Filipinos ni atong miaging semana atol sa seremonyas nga gipahigayon sa Malacañang. Lakip sa ubang mga awardees sila si basketball player Christopher John Alandi D. Tew, Alonzo Gabriel, Custer Diocaris, Emerson Atanasio, June Cheryl Cabal Revilla, Nicole Paula Curato,
Carl Michael Reyes ug Paulo Antonio Silva. Midagan si Dominguez isip governor sa Sarangani niadtong 2004 sa edad nga 26. Buot sa TOEM Award nga ilhon ang mga young Filipino men and women nga mihatag sa ilang mahinungdanong contribution alang sa kaayuhan sa katawhan. Gipahinumduman sa Cagayan de Oro City Government ang mga mamaligya ay bahin sa ordinansa sa paggamit sa mga pabuto atol sa Pasko. Si Cheng Ordonez sa detalye. Cheng? Mencho, gipahimangnuan sa City Council ang mga tindahan nga gidili ang pagbaligya sa mga kusog nga pabuto sama sa Super Lolo, Atomic Big Triangle o gubang susama nga mga pabuto. Matud ni Konsehal Edna Dahino, gamiton lang ang mga pabuto sa layo sa mga simbahan, eskwelahan o gubang pampublikong dapit. Gidili sab ang mga pagpabuto duol sa mga balay, restaurant, mga struktura nga ginama sa light materials ug atol sa panagtapok sa mga tao sa mga parke o plaza. Gi-alerto na ang City Police Office ug ang City Fire Department aron masanta ang mga insidente nunod sa illegal nga pagpabuto karong Pasko. Menchu? Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Patay ang sub-leader sa Abu Sayyaf Group atol sa joint operation sa kapulisan kaganinang buntag sa barangay Luwas sa Parang, Sulu. Nailhan ang biktima nga si Fraser Hajan kinsa misukol sa mga otoridad dihang gisikop og nakigpinusilay sa kapulisan. Gidala pa sa ospital ang biktima aron patambalan apan gideklara na dead on arrival. Dunay warrant of arrest si Hajan alang sa 21 counts of serious illegal detention with ransom. Mga balita gawas sa nasod uban ni Sarah Velasco. Dili mo menos sa 50 katawo ang patay sa managlahing pagpamumba ngadto sa Homs ug Aleppo sa Syria. 8 katawo unom niini mga bata gitahong namatay sa Homs human mibuto ang usa ka car bomb haduol sa primary school sa lungsod sa Al-Amed nga sagad mga Shiite. Gitahong nga nahitabo ang pagbuto samtang ana sulod sa mga classroom ang mga bata. Samtang dili mo menos sa 42 ka mga tao ang patay dihang gitagak sa mga army helicopters ang improvised barrel bomb sa pipila ka distrito sa Aleppo. Matod sa Syrian Observatory for Human Rights, kini ang labing dako nga ihap sa mga namatay sa distrito sa Hanano, diin unom ka mga bata ang nalakip sa mga namatay. Gingong padayon ang pagdeploy sa gobyerno ni Syrian President Bashar al-Assad ug air power ug artillery batok sa mga distritong gihuptan sa mga rebelde sa tibok Syria. Atol siyang Angelus, giawhag ni Pope Francis ang katawhan nga dili kalimtan ang mga kabus karong Pasko. Giawhag sab sa Santo Papa ang mga otoridad nga maningkamot aron tabangan ang mga pamilyang walay balay. Matod ni Pope Francis, ang pamilya og balay kinahanglang mag-uban tungod kay maglisod ang pamilya kung wala sila'y balay. Mitambong ang gatusan ka mga Katoliko sa St. Peter's Square sa Vatican alang sa katapusang Angelus ni Pope Francis una magpasko. Muhatag siyang Christmas message si Pope Francis sa udto sa Christmas Day. Karong January 1, magmisa si Pope Francis ug muhatag siyang mensahe alang sa 47th World Day of Peace. Ug sa Russia, gatusan ka mga tawo nga nakasulub og Santa Claus costume ang nagmarcha sa Moscow aron mangolekta og regalo alang sa mga batang dunay cancer. Matod sa mga organizers, ihatag ang mga regalo sa usa sa mga cancer clinic sa Moscow sunod semana. Mopahigayon sab og costume party ang mga organizers alang sa sobra 150 ka mga cancer patients. Sarah Hilomen Velasco, Solar News. Banabana sa dagan sa panahon uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Menchu. Matod sa pag-asa, hinay nga to sa kasarangan ng pag-ulan sa Mindanao tungod sa trough of low pressure area. Ulanon sab ang eastern ug central Visayas tungod sa easterly winds. Pabiling gihapon ang northeast monsoon kun amihan sa northern Luzon o magdala kinig hinay nga pag-ulan. Hinay sab nga to sa kasarangan ang pag-ulan sa Aurora. Sa ubang bahin sa nasod, mapanganuron nga dunay pag-ulan ug thunderstorms. Base sa Metro Weatherscape, dunay mga dagom sa Eastern Mindanao. Mikatap na ang mga pag-ulan sa ubang bahin sa Mindanao ug sa Central ug Eastern Visayas. Ulanon sab ang Northern Luzon tungod sa amihan. Sa Luzon, ulanon ang Kalapan ug dunay thunderstorms sa Lawag, Tuguegarao, Baguio City, Puerto Princesa, Tagaytay, Legazpi ug sa Metro Manila. Sa Metro Manila, ulanon nga dunay thunderstorms karong semanaha.
Sa Visayas, ulanon ang Borongan ug dunay thunderstorm sa Tagbilaran, Dumaguete, Tacloban, Iloilo ug Metro Cebu. Sa Metro Cebu, ulanon ang Pasko hangtod na pagkatapos sa semana. Ug sa Mindanao, ulanon ang Cotabato ug Butuan ug dunay thunderstorms sa General Santos City, Cagayan de Oro, Zamboanga ug Metro Davao. Sa Metro Davao, ulanon sab hangtod sa Biyernes. Mao kato ang latest sa dagat sa panahon. Visayas ug Mindanao, pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menshu. Daghang salamat, Pat Fernandez. Kung bot ninyo matanaw pag-usab ang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot ug komentaryo, mahimo sa ninyo kining email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Ug mo kadto ang Solar News Cebuano hangtod ug mapuhon, ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.